Lalaki akong humaharap sa lahat ng paninira sa akin at sa aking pamilya. Pagdinig ng mga eskandalo sa Senado, political persecution o in aid of legislation. Hindi ko naman gulo yan eh. Simpleng tao lang po ako, saka marami na po akong death threat. Kontrobersya sa NBN deal, eskandalong muling yumanig sa administrasyon. Ako ang Pangulo, walang iba. Sabi na po ako na Secretary Neri na anong gagawin ko. Saan magtatapos ang isyung ito? Isyong malalim at makabuluhan. Buong tapang na binusisi at binantayan dito sa Reporter's Notebook. Dalawang taon matapos ang EDSA Revolution, tila nagbabalik ang anino ng nakaraan. Ang kontrobersyang kinasasangkutan ng administrasyon ngayon, ang NBN deal. Saan hahantong ang isyong ito? Dalawang taon matapos ang 1986 People Power Revolution, iniimbestigahan ngayon ang isang sinasabing maanumalyang kontrata. Tulad ng diktatorya, naging mitsari ng mga kilos protesta ang kontrobersyang dala ng ZTE National Broadband Network Project. Nagsabi na po ako na Secretary Neri na anong gagawin ko. Sa Senado, marami nang nadawit na mga pangalan. Pero sa kabila ng testimonya ni dating Philippine Forest Corporation President Rodolfo Jun Lozada ukol sa umano'y katiwalian, ang investigasyon tila wala pa ring malinaw na kahahantungan. Ang katiwasayan at tunang manggagawa! Nitong Lunes, habang may mga nagpoprotesta sa ilang bahagi ng Metro Manila, marami sa mga Pinoy ang hindi naman pumunta. Kaya nga, kung gagawa pa uli ng panibagong People's Power, ay baka tayo pagkaitan ng mga ibang bansa at di na tayo bigyan ng tulong na pang-ekonomiya natin. Kasi po pag nag-people power, parang magkakagulo lang po tayo eh. Wala nang mangyayari, paulit-ulit lang mangyayari, people power, paulit-ulit eh. Ilang beses lang mangyulit yan. O kahit sino ang mumupo sa na presidente, ganun din kung hindi magkakaisa mga tao. We should start making it changing the whole system itself and not resort to people power to change the Philippines kind of thing. Ang Apo Hiking Society nangunguna noon sa mga protesta. Sa saliw ng musika nila, nagmarcha ang milyon-milyong Pilipino sa EDSA. Ngayon magkakaiba ang kanilang paninindigan sa nangyayari sa politika. Would you join the February 25 or 29 rally? Ako, I will join. But kung aasahan mo na yun ang magbabago ng Pilipinas na alisin natin si Gloria, at siguro dapat paalisin si Gloria, hindi ako nagko-complain doon. Pero kung yun lang ang ating hakbang na iniisip para magbago ang Pilipinas, bitin yun. We have to do so much more. Kasi magpalit ka ng liderato, walang pagbabago eh. Produkto pa rin yan ng lumang sistema. Hindi nga malaman kung legal ba ang pagkapanalo sa eleksyon o hindi. But you still have to rely on the possibility na itong mangyayari like sa Lazada, may korte, may mga judge, merong mga lawyers na susuporta dyan at may tutulungan at may mangyayari. Pati sa Senado, pati sa Kongreso. Umaasa tayo na meron pang iilan dyan sa mga
nasa poder na makakatulong para maibago itong sistema na to. We're able to keep our idealism. Naiintindihan daw nila kung bakit tila nag-aalangan ang mga tao sa isa na namang EDSA. Why are people worried? Because number one, eto na naman. Yung feeling mo, eto na naman. Ilang beses natin gagawin ito. Number two, siguro na-realize na nila na hindi sustainable yung palit tayo ng palit ng ganitong way. It's insanity, di ba? Habang nag-e-ensayo ang Apo ng gabing yon, sa kabilang bahagi ng Metro Manila, kararating pa lang sa isang safe house ni June Lozada. Kung kailan ako tumanda, saka ako natutong mamuhay sa donasyon. Nakakapakumbaba. Na kung kailan ka tumanda, saka ka natutong mamuhay sa mga donasyon lang. Hindi ako makatulog sa sarili kong kama ngayon. Ang probinsyanong Chino, ipinakita sa amin ng tiyaang nagpapakalma raw sa mga kaba niya ngayon. Hindi siya sang-ayon sa pagkukumpara sa kanya kay Ninoy at mga bayani ng EDSA. Do you consider yourself po a hero? Never. Yung nga sabi ko rin sa kanila, ganun na ba kasama yung lipunan natin na pag nagsabi ka ng totoo, bayani ka na? Pero naniniwala siya na ang testimonya niya maaaring maging sanhi ng isa na namang EDSA. Sa nangyayari po ngayon na iba't ibang activities, may mga rallies, may mga misa, ano po ang nakikita ninyo? I can see a lot nung EDSA 1 happening, like the signals of EDSA 1 are there. The disaffected, yung mga walang kibo dati, walang pakialam. Ngayon, nakikialam na naman. Ikaw ay talagang dinukot. Yun ang narinig ko sa'yo kanina. Hindi ka humingi ng proteksyon. Pero hindi ito ang nakikita ng ilang eksperto sa pulso ng publiko. Gusto nila mayroong plano muna. Ano bang para sa kanila? Dahil kung ang people power palitan lang ang Pangulo, pagkatapos yung ipapalit nila problema pa rin at hindi rin magaling na Pangulo, sila ulit ang kawawa.